na-strand sa Siquijor Airport. Na-stranded ako, grabe. Yung mga tao nasa stranded sa Dubai, di ba, sa Abu Dhabi, itong aking partner. Napakalayo ng pinagalingan ko sa Siquijor. Kaya magpasalamat ka kay President Cesar Vallejos, siyang rumelyebo para sa iyo. Napaka-social talaga ng ASPN. Kaya nga, presidente lang talaga, naman. grabe. Oo, grabe. At balita ko maliwanag na maliwanag ang inyong umaga kahapon. Siyempre, ang smiley CRV. Sabi ko nga kay CRV, ibang-iba ka dun sa aking partner. Si Ricky, umiinit ang ulo niya pag hindi tama ang kanyang buhok. Sa'yo, hindi ko masabi the same. Alam ko, umiinit ang ulo niya pag hindi maganda ang paglapat ng powder. Pero nevertheless, maraming salamat, Thank you, CRV. CRV. Sabi ko kay CRV, uulit ka, ha? Parang hindi na niya ako pinansin. Tumatawag lang sa kanya kagabi, hindi ako sinasagot. Hindi ka sinasagot. Anyway, it's a Choosy Tuesday. Nako, second day pa lang to ng work week ng March. Pero alam naman natin, ang daming sumalubong sa atin ng masasamang balita over the weekend. Kala natin, patapos ng February, love month yun. Pero talagang may mga pasabog, literal. Literal, ano? Ng mga pasabog na nangyari nung Sabado, tuloy-tuloy hanggang kagabi. Ngayon, ewan ko kung marami pa rin mga pasabog na mangyayari dyan sa Middle East. Ano? So, kailangan talaga natin na kumapit, manalangin, na sana talaga humupa na ang tensyon. At saka siyempre, di ba, hindi naman sinasabi ng iba, napakalayo naman sa atin, hindi tayo apektado. Naku! Diyan po kayo nagkakamali. Naku, maling-mali kayo dyan. Mamaya ibabalita ko sa'yo kung paano na tayo naapektuhan dahil nga ang taas po ng oil price hike. Ngayon, di ba? Kaya Today, kagabi na ang dami nakapila sa mga nakapila, gasolinan. nakita ko nga yung mga video, di ba? Kasi, maski ano sabihin mo, halos 2 piso para sa gasolina, tapos sa diesel, mahigit piso. Grabe. So, mamaya, ibibigay natin yung kung magkano talaga ang itinaas ng mga produktong petrolyo. Pero, sa mga nakikinig po sa atin, sa Radyo Aguila 1062, maraming salamat po. Samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga. Yung mga nanonood po sa kanilang Facebook o sa aming YouTube channel, ayan. Thank you very much. At sana po, maski na papano, kayo po ay nakapag-almusal, o kayo po ay handa na pumasok sa eskwelahan o sa inyong opisina, magbanat ng buto. Parang kami, nagbabanat ng buto. Ako, may banat rin ng taba. Si Ricky, banat ng buto. Nakakataba din doon sa siguro. Kasi ang pagkain natin talaga mga Pilipino, no? Kaya nga, kanina, bago tayo nag-air, nakita ko yung Love and Tony Pet, nagluluto ng crispy pata. Itong si Tony Pet, kahit ang takaw, hindi tumataba, no? Kaya nga, siguro puro I cannot say the same about Love. Yung kinakain ni Tony Pet, si Love ang tumataba. Okay, simulan na natin po ang ating Marites. Ang Marites ngayon, Marites tuloy. Ang ating Martes ng magandang mga cute lang na mga balita para lang pangbasag ng mga masasamang balita na nangyayari sa atin. So ito, sabi na naman ni Obet, viral daw ito sa social media. Kasi may isang bata daw, very cute. Maliit pa lang siya, mula siya sa Laguna, nagpapasana all daw sa kanyang mga gawaing bahay. Gawaing bahay, marunong na daw to maglinis ng kanyang kwarto. Pero, itong bata ay ayan, 1-year-old lang. 1-year-old lang. Marunong na, well-trained na. 1-year-old lang yung batang yan? Ang pangalan niya ay si Baby Ali. So, imbis daw na, ayun galing marunong nagwawalis pa talaga. Tsaka sa ilalim, marunong siya sa mga singit-singit. Magaling siguro nanay niya, no? Na maglinis talaga. So, siguro nakikita niya yung mga magulang niya na naglilinis. So, ginagay, di ba, children like that, they're vulnerable, they copy talaga. So, imbis na nagtatantrum yan, ayan, pagkagising, alam na niya, automatic na yan. Galing naman ang batang yan. Di ba, tumutulong na siya. Oo nga, marunong. Tsaka sa ilalim pa talaga, marunong siya talaga hanap ng mga alikabok. So, yan ang kanyang, tinutulungan niya yung tatay niya magligpit ng mga gamit. At ang nakakabilib nga dyan, ay alam niya kung saan ilalagay yung mga gamit. So talagang well-trained. So ayon sa kanyang mommy, ang pangalan ng mommy niya ay si Mommy Yel, madalas talaga daw tumutulong si Baby Ali sa kanila daw sa paglilinis. Kaya very proud ang kaniyang parents. So, ay, cute niya. Tingnan mo. So, ayan, yung mga bata, yung mga anak natin, talaga, bata pa lang yan, dapat turuan na natin yan mga gawaing bahay. Yung mga simple chores lang, like yun na nga, nagwawalis, nagpapahid-pahid ng mga Siyempre, pag ganyan edad, wag naman natin turuan magluto. Tignan mo, nagdadrive na nga, Nagdadrive.
Huwag natin, pwede siya tumulong sa kusina, siguro yung hugas-hugas or yung nagbabalat-balat. Tama. Di ba? Pero huwag naman yung dahon, huwag yung chop-chop muna. Chop-chop at saka yung nagluluto sa apoy. So anyway, congratulations po kay mommy at daddy sa pagpapalaki kay baby Ali ng Very tama. good yan. Alam ba, Correct. kasi minsan, di ba, lalo na yung henerasyon siguro namin, di ba, natin, di ba, medyo naging soft yung pagpapalaki natin sa anak natin. Pero may clinical studies, Patty, sabi nga nila, yung mga bata daw na natuto sa household chores habang bata pa lang, talagang malaking epekto nila May sa disiplina. disiplina talaga. Correct. Yan. At mas nagiging matalino. Oh. Supposedly, kaya tayong mga magulang, huwag natin masyadong spoilin, utos-utosan din natin. Yes, correct. Oo. Kaya natin sila pinanganak para utusan. Di ba? Para pagtitandaan natin, joke Hoy, bakit ko nga? Hindi, okay lang, joke lang. Di ba? Sa akin nga dati, kasi part yung disiplina. Correct, yeah. Naalala ko rin. Respect. Dapat marunong sila makinig, di ba? Tumulong. Diba? Oo. Ayan. Okay. So, ito naman, Patty, from cleaning mode to sleepy mode, Aba. yan ang atake naman ng isang ring baby na si Baby Riri. Aba, kamag-anak ba niya si Ruru at si Rere? Feeling ko. Ito si Riri. May rara ba? Riri, Ito, oo. pinost ng kanyang mommy ang cute moments ng kanyang anak. Nakatulog kasi si Baby Riri, pero hindi dahil sa isang lullaby, kundi dahil sa beatboxing ng Beatboxing? kanyang asawa. Do you know what beatboxing Ano is? yun? That's kind of music? Oo. Yung, Yeah, di may ba? mga puro laway Yeah. at putok sa... Ayan, yan. Pakinggan natin, ha? Tug-tug-tug. Nakakatulog siya sa beatboxing. Tignan mo yung mata niya, pungay-pungay na. Ayan po ang tunog ng beatboxing. Ayan, ginising. Ayan, tila naging parang pampatulog ito sa kanya anak dahil kapag umihinto ang kanyang asawa sa pagbi-beatbox, ayan na nga, nagigising at umiyak si Baby Riri na parang ayaw patigilin sa pagbi-beatbox ang kanyang daddy. O, pakinggan natin ulit ang beatboxing, baka ma-discover sa 95.5. Kawawa naman. Ayan, antok na. Okay. So, because of that, nakakaantok dahil nga either nakakaantok dahil malamig ang panahon or dahil mainit, di ba? Nakakalanta. So, ano ang grabe ating ang weather init ngayon. update? Sobrang init ngayon Sobrang sa City init or na. grabe. Akala ko may hihimatay ako doon. Pero, ito balita ko, magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan. Dahil nga sa status po ng panahon natin ngayon, may mahinang pagulan sa Batanes at Babuyan Islands dala ng northeast monsoon o amihan. Habang makararanas ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, epekto pa rin yan ng easterlies. At maaaring magdulot ito ng flash floods or landslide, kaya pinag-iingat po ang publiko. Makararanas tayo ng maximum temperature na 31.1 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon. At nilubog po ang araw mamayang 6:04 ng gabi. Oo, wala na. Pakonti na talaga yung lamig na nararamdaman natin. Hindi ka na ba nakakapag-jogging na ngayon na... Jogging, hindi naman ako nagjo-jogging. Walking lang Walking ako. pala, sa umaga. Hindi, nag-walking pa rin ako. Pero yun na nga, nafe-feel ko na talagang, Mainit at least, na. unlike before, di ba, mahangin. Ngayon, medyo may konting patak-patak na ako ng pawis. Okay yan, di ba? Na pag natatagtag, na pagpapawisan, iba pa rin yan. Okay, ito po gaya ng sinabi na nga namin ni Ricky kanina dahil because today is Choosy Tuesday. Ayan, the oil companies choose to be expensive. Ay, Nako, sakit. ito na nga. Ang taas po talaga ng inakyat po ng ating mga produktong petrolyo. Ayun, gaya ng sinabi ko nga, ang diesel umakyat po ng 1 peso 20 centavos kada litro. Ang gasolina, pinakamataas po, 1 peso 90 centavos po ang inakyat kada litro. At ang kerosene, 1 peso 50 centavos po kada litro ang itinaas. Asahan na po ang taas presyo po sa produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Nako, susunod na mga linggo. Dahil po, epekto po ito ng geopolitical tension dyan nga po sa gitnang silangan. Base po sa emergency meeting na sinagawa po kahapon ng Department of Energy at ng mga kumpanya ng langis kahapon, sakaling sobrang laki daw ang maging dagdag presyo po sa petrolyo sa susunod na linggo, pwedeng gawin daw staggered o utay-utay ang pagpapatupad nito. So parang carry over. So nasa 1 hanggang 2 buwan po ang ating fuel inventory sa ating bansa. Kaya
ayan, tingnan natin po kung ano yung magiging trend sa mga susunod na linggo sa mga produktong petrolyo. Kasi nga 'di ba ang Iran, ang tina-target nila yung mga US bases. Correct. Ang Israel at ang Amerika, tina-target nila yung mga oil depots naman ng Iran. Kasi Iran, 'di ba, 20% of the world supply ay galing po sa Iran. 'Di ba? So, alam natin tapos yung pagdadaan diyan sa Strait of Hormuz, 'di ba? Parang lahat nakatigil doon. So, yung mga ibang mga oil cargo vessels, ang haba ng iikutin para lang mag-deliver ng produktong petrolyo. So, talagang yan ang worldwide effect po sa nangyayari pong anong tawag doon, sigalot? Dyan po sa Middle Eh, East. sabi pa naman ni Donald Trump, ni President Donald Trump, baka 4 to 5 weeks pa. Grabe naman. Itatagal niyan. Pero ang dami talagang nananawagan na ng natigil putukan, 'di ba? Ang China, ang Russia. Pati China, ha? Oo, China, nakikisama na rin. Sabi nila na tama Lahat na. apektado Lahat eh. apektado. Mag-usap-usap. Go back to the negotiating table. Tapos ang Oman, 'di ba sila lang ang hindi tinatamaan kasi sila yung mediator. So sana ang Oman talaga maging successful Tama. sa kanilang mga negosyasyon ng Iran at saka laban sa Israel at saka sa Estados Tsaka Unidos. syempre, di ba, ipanalangin po natin ang ating, I think there's almost 24,000 or million ba na OFWs tayo dyan 2 sa Middle million ata sa 2.4, Middle East or 2.4, something like that, di ba? So, pinakamadami sa UAE. Yes. At tapos meron na tayong namatay na isang kababayan, Oo, di yun ang ba? Si nakakalungkot. Merian de Vera. Naiyak ako kanina, kagabi na nakita ko yung diba? video Yung niya. sa Israel, caregiver siya, inaalayan niya yung kanyang alaga na pumunta sa Inaalalayan niya yung kanyang alaga, pumasok sa isang bomb shelter. So pareho silang namatay, di ba? Dahil sa mga shrapnel dun sa mga pasabog. So anyway, wala tayong magagawa. So what we can do is just offer our prayers and just really hope for the best. So anyway, let's go on with our lives. Wala naman tayong magagawa. Life goes on. Diba? Life must go on. Oo, life must go on. So ito po ang ating super panalo news. Ganito na lang mga ibabalita namin, yung mga pwedeng makapangiti, di ba? Pang-pa-GV, pang-pa-good news. Pinuri po, ito, naku, maraming nakaka-relate dito. Kasama na dyan si Ann Curtis. Mga na-stranded po dyan sa Dubai, o mga biumahe po ng United Arab Emirates sa UAE. Ayun, marami po sa kanila dahil nag-cancel po ng mga flights. Sabi ng UAE government, it's on us. Yes. Sila po ang magbabayad lahat ng mga accommodations, pagkain, whatever it takes, di ba? To make as much as possible the stranded passengers comfortable. Kasi di ba, marami po dyan, hindi na sila tumuloy sa airport kasi alam nilang kanselado. So sabi ng UAE, i-extend yung mga rooms na yan. Kasi wala namang papasok na ng mga guests, di ba? Airspace is closed. So, sagot ng gobyerno ang kanilang hotel accommodation. So, syempre pati yung pagkain. So, isang Indian influencer na kilala po bilang si iPad Info ang nagsabing maayos daw silang inalagaan ng kanyang pamilya. Binigyan sila po ng libreng hotel, pagkain at transportation mula po sa Abu Dhabi International Airport papuntang hotel sa Sharjah. At ayon po sa kanya, pinaka-supportive country po ang UAE na napuntahan ko. Kinonfirma po ng General Civil Aviation Authority na sasagutin ng gobyerno po ang tirahan at pagkain ng mga apektadong pasahero. Inatasan din po ng Department of Culture and Tourism Abu Dhabi ang mga hotel na i-extend ang pananatili ng mga hindi makabiyahe. So nagbigay rin po ng libreng matutuluyan ang Danube Properties at Arab NB sa mga na-stranded po sa Dubai. Sa gitna po ng krisis at tensyon, sinabi po ng mga turista na bagamat may takot dahil po sa mga sirena at alerto, buo pa rin po ang tiwala nila sa pamahalaan ng UAE na titiyaking ligtas ang lahat. Sana Kasi si Ann Curtis kahapon yan ang binalita ko. She was supposed to meet her family in Dubai. Pero before landing, nakita nga daw niya may fighter jet daw nakatabi nila. Pina-turn around sila siya to go back to Turkey. So may mga ganyan. Tapos mamaya showbiz pasilip ko si Ruby Ruiz. Hanggang ngayon daw stranded pa rin daw sa Dubai. So marami. Oo, marami nga. No? Pero alam mo ito, may konting good news. Pampalubag loob siguro. Yung kung meron po kayo sigurong mga kamag-anak na nasa Dubai. Kagabi nagkaroon tayo ng live report para sa international news natin. Kagabi, no? Maayos naman daw ang kanilang kalagayan doon. Yung mga hotel, mapayapa. So ipanalangin natin na magtuloy-tuloy yung kapayapaan doon sa Dubai at least. Pero ito na nga, sana tumigil na yung pag-drone attack. Yun na nga sabi ko sa Papi, di ba? Habang tayo po yung natutulog,
The first bomb attack, drone attack, sa bahagi ng Europa, ginawa kagabi. Oo, sa Cyprus, Sa sabi mo nga. Cyprus. Oo. Ayan, so nandun po yung base ng US Royal, base. Oo. Royal Army Ng UK. ng UK. Oh. So, ayun, nako, sana nga. Ang sabi nila, talagang lalaganap pa daw yan, mag-widespread pa daw. Ay. Oh, nako! Oo. Eto naman, Patri. Sige, panalo news na lang Panalo tayo. muna tayo ulit. Oo. Dahil para po sa lahat to ng Pag-ibig members, ipinahayag ng Pag-ibig Fund ang pinakamalaking dividend na ipinamahagi sa mga miyembro sa loob ng halos 5 dekada ng ahensya. Umabot sa 64.34 billion pesos ang dividends noong 2025, isang napakalaking tagumpay na nagbigay daan upang umakyat sa 6.6% ang dividend rate para sa regular savings, habang pumalo naman sa 7.12% ang kita para sa modified Pag-ibig 2 o yung pong tinatawag na MP2 savings. Tingnan mo. Kaya naman sa taong 2025, umabot sa 140.54 billion pesos ang nailabas na home loans sa Pag-ibig Fund at nakapagpatayo pa ng 90,727 housing units para magkaroon ng mas matiwasay na tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Ayan, congratulations sa Pag-ibig. Sabi nga natin, di ba, we keep encouraging ating mga kababayan. Nako, i-invest, ilagay nyo yung pera nyo nga dun sa MP2 fund. 7.2 interest po per annum. Ang laki Mas malaki pa yan kaysa sa bangko? Sa mga bangko, parang 1%. Wala pang ang 1% yata. Speaking of mga bangko, nako, ano na? ito na nga, yung mga domino effect na nararamdaman natin. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nako, nagsara nga ang ating piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 20 centavos. Humina ng 54 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan ng Biyernes sa halagang 57 and 66 centavos. Di ba? Happy na ako na tumawid na sa 57 peso level. O ngayon, balik na naman tayo sa 58. And I'm sure, nako, Tataas baka pa yan. tataas pa yan talaga dahil nga dito sa Singalot po, dyan po sa Middle East. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa mga ibang currency pa. Sa Japan yen, 36 centavos. Sa euro, 67 pesos and 78 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 36 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 36 centavos. Yan po ay ayon sa Siyempre. Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky, at dahil nga ang daming nangyayari, maraming pangyayari, nako, siksik na siksik pa rin po ang ating episode ngayong umaga. Anong issue number 1 natin? Dahil nga napakain pa rin po ng balita nga ng sigalot at gera dyan sa Middle East. Hindi man direktang sangkot ang Pilipinas sa tensyon sa Middle East, pero apektado po ang Pilipinas dahil sa inaangkat na mga produktong petrolyo dito. Kaya naman pag-usapan natin ang mga magiging epekto nito sa presyo ng langit sa bansa at ano ang gagawin ng ating pamahalaan para matulungan ang mga industriyang apektado nito. Kaya naman, makakasama po natin mamaya si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mula sa Department of Energy. Ayan, kasi ayun na nga, today, nagpatupad na, taas presyo na lahat ng produktong petrolyo. So, ganyan ba ang mangyayari the next couple of weeks? Kaya tatanungin natin si Director Rino. Issue number 2 po, ngayon ang Marso ay ginugunitan natin ng Women's Month. Ayan, ano nga ba ang mga kalagayan po ng mga kababaihan at ang bisa po ng Republic Act number 9262 o Anti-VAUSI Law, Violence Against Women and Children. Gaano ito kaepektibo matapos pang mahigit 20 taon? Ako, talagang tayo ba, naramdaman na natin ba ang mga babae dapat linalagay sa pedestal? Hindi po yung mga dapat inuutusan at hindi dapat yung pinagsasamantalahan. Di ba? So anyway, so after 20 years, after this VAUSI law, may nakita na ba tayong pagbabago? Lalo na sa mga kaso ng psychological at economic abuse. At kung sapat ba ang protection na ibinibigay para sa mga protection order. Kasi di ba pag ikaw nagreklamo, kunya sa barangay, naku, itong asawa ko, binubugbog ako. So, ang barangay, sasabihin nila, naku, hindi pwedeng lumapit yung asawa mo, kunyari, 500 meters away, di ba? So, ang tawag dyan, meron kang ano, no? yung parang may, yun na nga, may protection, yung kailangan kang hindi, ano yung tawag doon? Meron tawag, di ba? May Gets mo, tawag di ba? doon. Yun, Pareho no? tayo talaga, oo. Okay, It must be the flowers. so anyway, yun na nga, more often than not, napapatupad ba yun? Or nakakalapit pa rin ba yung asawa? So ano po yung mga hamon sa implementasyon po ng ating batas na ito? Ano yung issue ng maling paratang at due process? Pati po ang papel ng kalalakihan sa pagpigil ng karahasan. Kasi nga, naku, ang mga babae dapat iniibig. Hindi dapat yung mga binubugbog. Naku, kayong mga mister talaga. Talakayin natin po at alamin natin ang mga kasagutan yan. Siyempre,
ang makakausap natin, ang batikang abogado. Talagang ano siya, matapang na pinagtatanggol. Fighter talaga yan ever kababaihan. since. Yes, wala iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Yan ang issue number 2 natin. At syempre sa ating pangatong issue po, alamin naman natin ang posibleng kahihinatnan ng desisyon naman ng International Criminal Court o ng ICC Pre-Trial Chamber hinggil pa rin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas matapos ang 60 days. Itutuloy kaya ang trial o hindi at ano ang implikasyon nito? Alamin natin ang mga kuro-kuro ukol sa mga posibilidad na magiging resulta ng desisyon. Kaya pag-usapan po natin ito mamaya. Kasama po rin ang ating nasuki na si Professor Ana Malindugoy. Kasi we had her last week eh. Pero di ba yung natake lang natin noon was about the West Philippine Sea. Isang question pa lang yun. So sabi nga natin, dapat Prof, bumalik ka para pag-usapan natin itong naging desisyon ng ICC. Kasi tapos na eh. Di ba? The confirmation for the pre-trial hearings sa tapos nung Biyernes. So tingnan natin, let's pick her mind kung ano yung mga nakuha niyang mga take-away dun sa mga nangyari sa hearing na yan. So yan po ang ating issue number 3. At bago po tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Sa gitna po ng tumataas na insidente ng bangayan at karahasan sa kalsada, naghain po ang walang iba kung hindi ang presidential son at House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ng House Bill number 8190 o ang proposed Anti-Road Rage Act na layong po magpadala ng malinaw na mensahe na ang public roads are not arenas for intimidation, threats, and violence. Kasi nga, di ba, last week, mainit yung kapatid niya, si Vinny, di ba, na nag-overtake sa isang convoy ng isang local government official. Inabangan ng convoy na yon doon daw sa toll gate itong sasakyan. Eh, nung binigay ni Vinny yung kanyang lisensya, hatcha-cha! Aray ko po! Marcos! Di ba? At hindi lang Marcos, hindi lang Marcos. Araneta Marcos! Anak na talaga. Presidente. Di ba? Ang daming mga kumalat na chismis na binugbog daw na ni si Dan? Senator John Vic kasi pinatawag daw ni Senator John Vic galit na galit. Sabi niya, wala akong pakialam maski na hindi ikaw may-ari ng NLEX na yan. Marami na akong nakukuhang mga reklamo laban sa'yo. Parang 40 mahigit ang nagrereklamo na kung dumadaan ka daw dyan, sinasakop mo yung lahat ng lane. Grabe, Kaya no? galit na galit si Senator. At this day and age, meron pa rin mga ganong kalakas ang loob. Kaya lumakabas yung chismis na supposedly binugbog. Kaya daw. days after, nagpa-press con si Governor Dan. Ano sabi niya? Hindi niya sinagot direkta. Tapos lahat, syempre, Tinitignan nakatingin. ba? May mga pasaba? Eh sabi namin, ako, syempre, tot balloon ko. Kung ako si Senator John Vic at bubugbugin ko, syempre, Si Secretary. Secretary, hindi ko mabubugbugin sa mukha. Tama. O diba, di sa tiyan. Kung saan, Di ba sabi mo nga dati ay artista itong si Governor? Baka naman pwede sa atin ipakita ang kanyang tiyan. Pero Kung the meron ba- irony is, ito, so imamarites ko lang, hindi niya sinagot direkta eh. Hindi sinagot ni So, Governor. pwede? Pwede. Kaya mas maraming naniniwala na totoo. He did not confirm na siya yung governor na hindi niya kinonfirm. he was being alluded to. Hindi rin niya kinonfirm na siya po ay binugbog ni Secretary John Vic. Wala siyang Para sinabi lang niya, tapos na yung issue. Kaya babayanan natin ng LTO. Pero very very guarded sa mga sagot niya. Alam mo, parang may iniiwasan Parang iwas pusoy na siya. Natuto na siya. Dapat naman, Diba? sa tagal na niya sa politika, number 1, lagi po nakakalimutan ng mga politiko. You are here to serve. Kayo po dapat ay pinapasahod namin. Hindi kayo yung mga harasamin sa kalsada. Gari-garihan kayo. Correct. Dapat matik na yun. Actually, itong pinapasa na bill ni Sandro, ni Congressman Sandro, dapat na nga hindi na ipasa kasi automatic na dapat sa'yo yan. Tinuturo yan sa driving school. Ayan, minsan kailangan may mga batas pa para ipaalala sa atin yung mga bawal at hindi. Yung mga basic human decency. So ito po ang aming question of the day. Sang-ayon ba kayo na gawing criminal offense po ang road rage at bakit? So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Sabi ko nga, lagi niyong alalahanin si Rolito Go. Ayan, road rage. Ayan, hanggang ngayon, siya pa rin ay nakakulong. Suffering. Hanggang ngayon,
durusahan niya. Oo. Ay, teka lang, i-confirm ko lang dahil nga ito, may 2,443,700 na mga OFWs Sa UAE. Sa UAE. Middle East. Middle East na Oo. yan. So, kaya ingat po tayo. 2.4 million, Diba, diba? napakalaki rin yan. Grabe. Okay, Anyway, at magbabalik pa po ang ASPN. ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salaupin, ipakita natin kung nasa problema natin. Ang sa kaligaya, ASPN. Alas 8:31 na po ng umaga. Narito po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Tuesday, March 3. Naghayag po ng pangangamba ang iba't ibang business group sa posibleng epekto ng gulo sa Middle East sa ekonomiya, partikular na po sa presyo ng enerhiya at mga remittance. Nakikita ng mga eksperto na kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na pinaka-vulnerable kung mananatiling mataas ang presyo ng langis. At ayon po sa Department of Energy, pinag-iisipan nito ang pagpapatupad ng staggered o paunti-unting fuel price increase simula po sa susunod na linggo kapag hindi pa humupa ang kaguluhan. Nagbabala rin po ang Foreign Buyers Association of the Philippines na maapektuhan ang Philippine exports dahil sa mga problema sa supply chain. Nanawagan po ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaan na ikonsidera ang pagkuha ng langis mula sa iba pang mga source. At ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nakikipagpulong na po si Energy Secretary Sharon Garin sa mga industry player para suriin ang paggalaw ng global oil price. Base po sa Mean of Platts, Singapore, posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo ng hanggang 4 pesos per liter sa susunod na linggo. At sinabi rin po ni Yusek Castro na nakahanda ang pamahalaan na maglabas ng mga fuel subsidy oras na umabot po ng $80 per barrel ang global crude oil price. Kaugnay po niyan, makakausap na po natin ang ating suki, si Director Rino Abad mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Rino. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kababayan po. Okay, Director Rino, syempre kami po ay tumawag dahil kahapon nung binabalita namin itong nangyayari po sa Middle East, syempre ikaw ang una na naisip namin for sure. Nako, may galawan po ng produktong petrolyo at today, although inaasahan naman talaga natin ngayon magtataas presyo, sabi nga namin nako, kung magpatuloy ang gulo sa Middle East, tuloy-tuloy na rin po ang pag-akyat. So, ano po ang magiging epekto nitong nangyayaring kaguluhan sa Middle East sa atin po, sa ating bansa? Well, ang una ho dyan is ang tanong lang ho sa supply side, which yun ho ang magiging factor kung tataas at tataas ang price. Kung makukontain ho yung gulo nila at sabihin natin isolated yung magiging, in terms of oil supply, ma-isolate si Iran, hindi ho siya makapag-export. Well, ang Iran is just 1.71 million barrels per day ang kanyang ini-export nung record natin sa 2025. At ito'y around 1.61% lang ng global supply. So, kung Iran lang ho pag-usapan, hindi ho tayo mamomblema kasi napakaliit ho niyan. Parang hindi humaramdaman yan, no? At baka walang impact sa price. Pero dahil ang gulo doon ay nai-involve yung Strait of Hormuz, dyan sa may Gulf of Oman, no? Ibang usapin ho ang nangyayari ngayon dahil takot ho ang mga shipping company. So ang namumblema, hindi ho yung pag-i-export per se, wala namang policy ang kahit sino man doon sa Middle East na ayaw nila mag-export. But rather, yung takot nung pag-transport, no? Yung mga vessel, baka kasi tamaan. So, dalawang senaryo ho yan. Pero kung dito sa pinaka-second na senaryo, medyo malaki ho kasi if you look at all the fuel there na ini-export, aabot yan ng around 16 to million barrels per day. Mga around 16 to 17% of the global supply. Yan ho ang medyo, unfortunately, on the onset nitong gulo, wala hong nakakapag-identify pa yet kung ano ang scenario dyan, yung first o second. So, most likely to be conservative, itong mga trader natin sa oil,
na nagre-reflect naman sa sentiment sa price sa mga decision nila, buyers na makikipag-agawan dun sa alayo o away from Middle East supply. So, medyo magkakaroon talaga ng increase sa price. Oh, may follow-up question lang there, Direk Rino, no? Sabi mo nga, 2 scenarios yan, no? At mukhang yung second ang mas nakakapangamba kasi nga yung Strait of Hormuz, sabi nga natin, doon ang daanan. Ano yung alternative route po? Kasi kung hindi po gagamitin ang Strait of Hormuz, kasi nga parang doon ang kumbaga yun ang pinakamabilis na daanan. Kung iikot sila, yun po ang makakadagdag po sa presyo po ng krudo, ng petrolyo. Tama ho ba ako? May alternate Yes. route naman po. Well, unfortunately, yung parang Cove yan, yung sa dulo is landmass yan, yung Saudi Arabian, Kuwait, yung nandun. So, talagang wala akong ibang daanan na probably may mga pipeline siguro. Pipeline, hindi lang natin nakuha pa yung data dyan. Pero yung vessel, hindi ho, wala ho talaga. Dito lang ang lalabas yan. In fact, sa mga Middle East countries na nandyan, ang Oman lang ho ang nasa labas kasi nandun na siya sa Gulf of Oman eh. So, direct, nandun. Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, dadaan ho dun. At talagang, well, in the interest of business, hindi naman siguro, mukhang mamumblema masyado si Iran kung problemahin ng mga bansang ito yung kanilang revenue stream. Palagay ko, well, for the problem na siya shipping, siyempre may ibang third party na mga provider na hindi masyadong pwede silang huminto muna, pero itong mga Middle East countries, hindi ho pwedeng huminto ng matagal yung kanilang export dahil major source of revenue po yan. Okay. So ngayon ko lang naintindihan. Akala ko naman may alternative route. Kung baga dito sa EDSA, kung ang EDSA ay sarado, edi dumaan ka sa C5. Yung pala, iisa lang talaga yung straight na yan kasi landlocked na. So the only way, if ever to transport it, if there's a embargo on the usage of the Strait of Hormuz, is pipeline. Doon ipapadaan na lang yung produktong petrolyo. Ganun na lang po, para sinasabi ninyo. Parang ganun ho. Siguro may mga pipeline yan dyan but to neighboring countries lang. Neighboring Hindi countries. Hindi designed yan dinisenyo yan to export through vessel. If at all, sa Oman, siguro you can get the product pero the rest, by vessel ho, malakihan ho kasi 16 to 17 million sa barrels per day. A day, So, wow. Hindi ko ma-imagine ho kung pagkukumpulan sa isang lugar yung 3,000 vessels. So, parang hindi rin ho kasi talaga, well, malaking pa ho naman perwisyo kasi talaga, nangyari hindi pa ho nangyari naman kasi for the longest time na prolong, temporary, may closure, pero hindi ho prolong. But ang price ho, mabilis ang increase kasi. Grabe. Hi, Direk. This is Ricky Matay po ito. Siyempre po ito naman kailangan anticipated na po natin na magtataas yung presyo bago ba, di ba, Patty? Bago pa sumipa po at pumutok yung digmaan ngayon dyan sa Middle East, bago nagkaroon ng Iran, Israel, US, drone attacks. Na-anticipate na po natin yung pagtaas ng presyo. Yung presyo, matik na po yan kumbaga, na tumataas talaga siya. In fact, we're on the 8th week na po ng pagtaas ng mga produktong Gasoline, diesel 10 weeks na. Diba? So, ito po ang tanong. Ang mas importante po sa amin, ready po ba ang DOE kung sa supply po ng ating mga langis? Kasi yung presyo, alam na natin tumataas. Pero may contingency plans po ba kayong naiprepara sa Department of Energy hinggil sa supply po natin? At magagarantiya nyo po ba na hindi tayo kukulangin sa langis? Kung halimbawa, pagpapatuloy pa rin, sabi nga ni President Trump, 4 to 5 weeks pa po. Ito nga malamang na magkakaroon sila ng sigalot dyan sa Middle East. Well, sa minimum inventory requirement natin, yung existing ngayon na inventory natin per last week end report ng mga oil players, triple of the minimum requirement na 15 days supply, except LPG na 7 days. But, of course, triple ho yan. Umaabot halos ng 50 days yung
kanilang supply. Oh. At the same time, yung LPG umabot ng 28 days. Again, pwede ho yan natin masabi na for the next, probably next 50 days, 2 months, o less than mga 1.5 months, pwede ho tayong mayroon supply. Kung halimbawa wala na talagang replenishment. Again, meron hong replenishment yan. Mahal lang ang price. So hindi ho tayo kukulangin sa supply. Pero ang price ho talaga. Unang-una, meron ho tayong nakitang on water. Ibig sabihin ho, available na ho yan. Sa mga ships na yan, ready to go upon order, no, at upon closure ng contract. Almost 1 billion barrels ang reported ng Global Plus na naka-ready all over the world, no? 1 billion barrels. Malaking-laking supply po yan. 100 million barrels ang consumption ng buong mundo. Hindi naman lahat magkakaproblema kasi mga 16 to, we're talking about 15 to 16 million barrels ang problema kung hindi makakalabas ang buong Middle East. Matagal ho ang supply na yan. Kaya lang, lahat yung bibili dyan, most likely is masasubject sa spot price. Dahil panandalian ho ito, stopgap measure. So may supply, problema natin ang Presyo. spot price na yan, mukhang tataas. Sige sir, ang aking follow-up question po dyan, ito tandaan ko, Patpi, 2022, unang pumutok yung Russia-Ukraine war, umabot po sa 90 pesos per liter yung presyo po ng ibang gasolina sa ibang bahagi po ng ating bansa. Sa tingin niyo po ba, nakikinita nyo na aabot sa ganong level ngayon yung pagtaas ng presyo? Well, at that time, tama po kayo, at that time, nasa $90 per barrel. Ngayon, nasa 82 na tayo, the first day trading ngayon ng araw na to. 82, hindi na humalayo yung $80 per barrel sa mga susunod na araw. We hope na hindi umabot doon. But may possibility ho. So pag umabot ho ng mga 90, gano'n na ho, balik ho tayo sa gano'ng mga presyo. Okay. So, Direk Rino, no, ito kahapon napag-usapan namin naman ni CRV tungkol dito. I remember many years ago, maybe in the 70s or 80s, at the height of the oil crisis po, it came to a point na nagrasyon tayo po sa paggamit ng langis, di ba? Parang bawat household, parang kunyari sabihin natin, 40 liters lang. Is that something also that we're considering? Kasi nabasa ko kahapon, si Mayor Isko Moreno, nagsabi na, no, ikakat ang supply po, yung gasoline allowance ng sitio ng Maynila by 50%. Wow. Kasi na-anticipate na nila, no, na tataas ang presyo ng produktong petrolyo, baka maghigpit po sa supply. Long-term effect, although you were reassuring us na we have enough supply, no, inventory natin, good for 60 days. But if we can extend that, because we don't know how long this is going to last. Sabi nga ni Donald Trump, kaya daw nila 4 to 5 weeks. Pero sabi nga ng Russia, dapat in a couple of months, tapos na dapat yung Ukraine war. Ayun, pang-4 na taon na. So, can we do that? Can we start irarasyon na po yung ating paggamit po ng produktong petrolyo? Or is that still kumbaga extreme measure naman po yun? Ma'am Pat, again, ulitin ko, sa supply, hindi ho, sa inventory, just like Ukraine, hindi ho nag-dent dun sa supply yung pagkaroon ng temporary supply disruption. Kasi marami ho talagang already on board na mga inventories. Ang tatamaan ho talaga tayo dyan, kung yan lang na mga 1 month lang ang anticipation ni Trump, ni President Trump. At the same time, in the interest nitong mga Middle East countries, they will never allow na talagang i-prolong yung kanilang pagkawalang kita, no? So supply side, mukhang hindi pa tayo nasa extreme. Okay. Ang problema lang ho talaga, yung price kasi very immediate to, gaya ngayon. Umi-increase sa isang araw lang ng trading yesterday, ang lumabas na trade price ng oil po tumaas ng $10 per barrel sa isang araw lang. Medyo yun ho talaga ang ating unang problema ngayon, nakakaharapin, yung increase, sudden increase ng, big time increase ng price.
Okay, so that's a nice reassurance. So you're saying ang Middle Eastern countries will not allow long disruptions of their supply. So talagang by hook or by crook, kailangan tapusin nila yung gulo. tapusin ang gulo kasi hindi problema yung inventory eh. Ang presyohan na lang po diyan ang pag-usapan. Okay. Nakakatuwa nga, Pat, dahil at least si Direk confident. Oo. Sana po talaga yung confidence nyo ay talagang magkatotoo naman na hindi tayo magkakaproblema. Pero ang problema nga po ngayon, itong ang presyo, as you were saying, may point po dito is 10 pesos to 12 pesos po na per litro ang galing po sa excise tax. Meron po bang rekomendasyon ang DOE, for example sa DOF, para po tanggalin ang excise tax or magtutuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas nito? Well, nakalatag na ho yan na option no kasi on the component ng pump price, yan na ho naman talaga ang nasa control ng government. Well, nakalatag yan, kaya lang isang usapin yan na talagang uupuan. In fact, may cabinet meeting ho ngayon sa Malacanang with the secretary at isa ho yan na napag-usapan kahapon with the oil players na pwedeng maging hakbang. Kaya lang, of course, the deal will work not in isolation kasi ano yan that's a fund issue. O Yeah. pag-usapan yan doon sa cabinet level, of course, with the Department of Finance, Department of Budget and Management, and of course, Department of Public Works and Highways. Kasi nga, dinisenyo yung excise tax na yan para doon sa budget for construction, yung build program. So, malaking usapin ho. Hindi ho ako pwede. Hindi ko po kayang sabihin na oo o hindi. Basta depende ho, I will subscribe kung ano man ho ang magiging decision ng mga departamentong ito through our principals, yung mga secretaries ko namin. Of course, sir, you cannot naman talaga decide, as you said, di ba? Pero ano po yung rekomendasyon nyo bilang matagal na po kayo dyan sa departamento? If you were to make a professional recommendation, bukod po dito sa pagtagas sa excise tax, kawawa naman po yung mga tsuper kasi natin. Or no. Kasi nga, mag-uusapan nga ho yan ng mga departamento na sinasabi ko at hindi ho madaling basta-basta ako magbitaw para ako na yung mag-decide. Wala ho. Isa ho yan konsiderasyon nga na napag-usapan kahapon. Pero hindi ho magtatrabaho ang DOE in isolation. Pag napag-desisyonan ho yan, madali lang ho i-drop yung amendment dyan. Kasi nandyan na nga yung provision dati sa train law na sa suspension. Mayroon na ho dyan. Pwede mo lang i-tweak yan at sabihin mo na isususpend yan kung umabot ng $80 not capping off kasi dati na-cap off yan sa period ng 2018 to 2020. Pwedeng i-revive lang yan pero wala nang cap off ng period. So pwedeng i-trigger anytime kung aabot tayo ng $80 per barrel. Okay. Madali lang ho yan. Kaya lang ang mga decision na yan, pag-uusapan ho talaga yan. Kasama ho yung Buong gobyerno, ultimately all yung Congress agencies. kasi they have to enact may enactment ho ng whether you call it amendment or a separate law, Okay. no? Amending that train law. Oo. So Direk Rino, ito ang aking katanungan naman. Nakikita natin how vulnerable we are, no? Kasi nga talaga 100% tayo po nag-i-import ng mga produktong petrolyo. Ano yung mga hakbang na natin to switch, no? Yung transition po natin sa renewable energy. Ito po yung mga paggamit po ng mga e-vehicles, 'di ba? Nakikita niyo ho ba na mas naging dapat ipupush na talaga natin ngayon paggamit ng mga hybrid or e-vehicles para yung ating dependency, no, sa ating mga sa mga produktong petrolyo ay bumabawas? Malaking factor ho talaga yan. In fact, nasa batas na nga natin. By That's clear 2028. enough na yung gobyerno natin ay looking towards transition. No? May batas ho tayo ng electric vehicle development. Meron ho tayong batas sa efficiency. Lately, yung nuclear na rin, pinasok na rin ho natin. So, marami ho yan. Nandyan ho yung mga batas na nagsasaad yan. At pinaprioritize yan ika nga nung mga departamento nag-i-implement. Kaya lang, aminin ho natin na may malakihang pahong porsyento ng vehicle natin ay conventional. So,
we really have to address muna itong mga short term kasi ito yung nakaka-apekto immediately sa ating mga kababayan. Oo. So pero in terms of nakikita mo bang lumalaki po yung interest po na mag-switch na talaga? Kasi marami pong parang may pangamba pa rin na mag-transition sa mga e-vehicles, lalo na mga private owners. But in terms maybe I guess if there are more incentives, if there's 'di ba, mas nakikita na in the long term mas nagiging kumbaga mas efficient, 'di ba? Alam naman po natin, economical. Ito pong paggamit po ng EV. Mampat, Mampat, ang ating energy mix, kung titingnan nyo, napakaliit na lang ho ang power plant na gumagamit ng diesel. Ito yung mga off-grid area. So, hindi na ho malaki yan. In fact, ang malaking porsyento ng supply natin galing sa almost 50% sa grid area is galing ng coal, Unfortunately, a little more than 50%. Tapos may natural gas tayo. The rest, yung malakihan na nag-grow ngayon ay yung renewable energy. Tama po kayo, pag nag-electric vehicle tayo, at ang kuryente na ginagamit natin is moving away from oil, talagang masyado na, masishield ho talaga ang taong bayan sa volatility ng oil price. Dahil ang kuryente na yan, which is will not also be volatile ang presyo dahil nakasubject sa fuel nila na natural gas at saka renewable energy at unfortunately nandiyan pa rin naman ang coal pero hindi naman siya lumalarga sa presyo kasayaw nung oil. Talagang iba ang market base at market price ng coal. So tamang-tama ho talaga ang solution na yan na kung mag-electric vehicle wala ka ho halos mararamdaman kung pag-uusapan ay movement sa oil price. Ayan, okay. Sige. So, Direk Rino, kailangan kang bumalik dahil nga, sana po, umikli na itong nangyayari dyan sa Middle East, para at least maski na papano, back to normal na at hindi na po patuloy ang pagtaas po ng produktong petrolyo kasi kawawa talaga yung ating mga jeepney drivers at ang ating mga operators na hanggang ngayon yung 1 peso provisional fare increase ay hindi pa naibibigay sa kanila. At sabi nga natin, 10 consecutive weeks na yung pagtaas ng diesel. Almost 10 pesos na. Correct, Direk? Mampat, of course, nandyan ho ang increase. Nag-i-import ho tayo almost 100%. Hindi ho talaga natin ma-avoid. Ganito na lang. Ayaw ko lang naman mag-end ng puro na lang bad report. Sige. Ang magandang balita naman ho, remind lang ho ang mga kababayan, maghanap ho sila kasi marami hong gasoline station nag-o-offer ng discount. Ang discount to na nasa record namin at nakikita ko kasi doon sa nagpapakarwash ako, ang kaharap gasoline station, imagine ang discount niya is 1 peso to 5 pesos per liter. So malaking bagay ho yan. Kailangan ho mahanap sana ng ating mga kababayan. Yung mga ganyan. In fact, ngayon pa lang, may nadaanan na nga ako na nag-o-offer ng 2 peso per liter sa PUVs. So, meron ng mga discount NBS, PUVs, at even the private motorists. So, please, pa-avail ho yun. Binigay na ho ng mga oil company ang discount na yan. All you have to do is to look for them, yung gasoline station na yan, at doon na ho magkarga para malaking bawas ho. Kung 5 pesos, ang laking bawas ho. Okay, sige. Maraming salamat po, Direk Rino. Pero babalik ka ha. Minomonitor po namin. Siyempre, every week po, talaga minomonitor po namin ng mga produktong petrolyo. So if we see talaga na patuloy na tumataas, kailangan kang bumalik para i-explain at sabihin sa amin kung ano pong maaasahan pa namin. Maraming salamat po, Direk Rino. Thank you, sir. Magandang umaga ulit sa lahat. Anytime ho, Ma'am Paz. Ayan po. Magandang umaga ulit. Ayan, Director Rino Abad mula po sa Oil Industry Management Bureau po ng Department of Energy. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. Ito pa, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Nagpakawala ng mga missile ang Iran at ang mga sinusuporta nitong militia sa Israel at iba-ibang Arab state at ayon po sa mga ulat, tinamaan ang compound ng Embahada ng Estados Unidos sa Kuwait. Sa Iraq, isang pro-Iranian militia ang umangkin ng responsibilidad para sa isang drone attack sa mga sundalo ng Amerika sa Baghdad Airport. Sinabi naman po ng Cyprus na isang drone attack ang tumarget sa isang British base doon. Patuloy naman po ang pag-atake ng Israel at ng Estados Unidos sa mga target sa Iran.
Binomba po ng dalawang bansa ang mga Iranian missile site. Inulat po ng dalawa na nasira nito ang headquarters at ilang warship ng Navy ng Iran. Ayon po sa mga pinuno ng Iran, mahigit 200 na ang napapatay mula sa pagsisimula ng mga pag-atake. Inatake rin po ng Israel ang iba't ibang target sa Lebanon, kabilang po ang Beirut, matapos magpakawala ng Hezbollah ng mga rocket patungong Israel bilang ganti sa pagkapatay kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sinusuportahan ng Iran ang armadong Shiite Muslim movement. Ayan, Shiite. Ayan, pang pronunciation dyan. Hindi bababa sa 31 ang napatay, habang 149 naman ang nasugatan sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon po kay US President Donald Trump, kayang ipagpatuloy ng Estados Unidos at Israel ang parehong antas ng pag-atake ng mula 4 hanggang 5 linggo. Nagmatigas naman ang pinuno ng Supreme National Security Council ng Iran na si Ali Larijani. Sa isang social media post, sinabi po ni Larijani na hindi makikipagnegosasyon ang Iran sa Estados Unidos. Nagbabala rin po ang mga Gulf Arab state na maari silang gumanti sa Iran kasunod po ng mga pag-atake ng tumama na ilang pangunahing lugar na nagresulta sa pagkamatay ng 5 sibilyan. Samantala, inuulat ng Revolutionary Guards ng Iran na nasunog ang isang fuel tanker sa Strait of Hormuz matapos tamaan ng 2 drone. At ayon po sa Revolutionary Guards, tumutulong sa Estados Unidos ang fuel tanker na Athene Nova. Nagbibigay umano ito ng petrolyo sa mga US Navy ship. At napabagsak naman po umano ng Air Force ng Qatar ang 2 bomber ng Iran. Ito na po ang kauna-unahang pagkakataon na tinira ng isang Gulf country ang mga eroplano ng Iran. Itinigil din po ng Qatar ang produksyon nito ng liquefied natural gas habang pinalawak ng Tehran ang mga pag-atake nito sa mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia at sa United Arab Emirates. May lumabas din po ng mga ulat na posibleng umatake rin ang Saudi Arabia sa mga pasilidad ng langis ng Iran kung titirahin din nito ang mga pasilidad ng Saudi Aramco. Nag-anunsyo naman po ang mga paliparan sa Dubai ng limitadong pagbabalik ng operasyon matapos itong magtamo ng pinsala. Maliit na bilang lamang po ng flights ang pinayagan ngayon sa Dubai International at Dubai World Central Al Maktoum International. Nanawagan po ang China ng agarang ceasefire at pagsisimula ng diplomatic talks para tapusin po ang hidwaan sa Middle East. Kinumpirma po ng Beijing na isang mamamayan nito ang napatay sa Iran. At nanawagan din po ang Russia na tigilan na ang lahat ng partido ang pangapag-atake. Binigyan din nito na hindi katanggap-tanggap ang anumang pag-atake sa mga sibilyan. So talagang everybody, no? Talagang world leaders na nawagan na. Sana naman po makinig po tayo ang Estados Unidos, ang Israel at ang Iran, 'di ba? Para po sana po humupa na po diyan ang tensyon. Ricky. Tala, tiniyak naman po ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na bagamat wala pang mandatory repatriation, handa na ang pamahalaan ng Pilipinas na magsagawa na malakihang paglilikas ng mga Pilipino sakaling mas lumala pa ang gulo sa Middle East. Ayon po kay Kakdak, may hanggang 100 Pilipino na sa Dubai, United Arab Emirates ang naghayag na intensyong bumalik sa Pilipinas. Isang luxury hotel sa Dubai ang napinsala matapos maglunsad ang Iran ng mga pag-atake sa iba't ibang lugar sa rehiyon bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at ng Israel. Tinatayang nasa 2.2 million ang bilang ng mga manggagawang Pilipino sa Middle East. Karamihan sa mga ito ay nakabase sa Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar at Bahrain. Tiniyak ni Kakdak na may sapat na contingency funds ang pamahalaan. Sa kayaan niya ay mas binibigyang prioridad ng in-country assistance sa mga apektadong OFWs. Kasalukuyan po nakataas ang Alert Level 4 o mandatory evacuation phase sa Gaza, Syria at Yemen. Alert Level 3 o voluntary repatriation phase sa Iraq at Lebanon, Alert Level 2 or restriction phase sa Iran, Israel, West Bank at Kurdistan, at Alert Level 1 o precautionary phase po sa Jordan. Hindi pa naman nag-aanunsyo ng alerto ang Department of Foreign Affairs sa UAE, Kuwait, Bahrain at Qatar. Nananatiling sarado ang airspace sa UAE.
Samantala, naipit sa Ninoy Aquino International Airport ang ilang papaalis na OFW matapos makansela ang kanilang mga flight papunta sa mga bansa sa Middle East. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 45 flights mula sa Pilipinas ang nakansela dahil sa tensyon sa gitnang silangan, partikular na po sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Saudi Arabia, Bahrain at Doha, Qatar. Ayan. So talagang please keep checking yung mga websites nitong mga airlines na ito, di ba? Pero yun na, sabi natin, UAE airspace is still closed. So siguro, baka the next couple of days, parang nabasa ko, March 4 and 5, may mga bansa na nag-anunsyo na March 4 at March 5, sarado pa rin sila. Ikaw ba, Patpi, nakita mo nang nagpuputukan dyan, Kaya nga, nagsasabugan, diba, pupunta ka pa ba? Kaya nga. Kasi Oo. yung mga iba na natakot, di ba, gusto nila mabalikan na yung kanilang mga kontrata or for whatever reason. O, di ba? Yung iba nga, dami nga Pilipino lumapit na sa ating gobyerno para bumalik dito. na, natatakot na sila. May mga iba naman, gusto pa rin umalis. Kasi parang gusto nila, yung mga kontrata nila, baka mawala. Di ba? Yung kanilang kabuhayan. So, tingnan natin. Ang oras, alas 9:01 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Ang King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo, worth 1 million cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:02 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, ito, masaya na usapin ito. Kausap po natin si Attorney Lorna Kapunan tungkol po dito sa Women's Month ngayon Yes, So yung mga VAUSI, Violence Against Women and Children. At may bago, BAUSI. BAU, ano yung BAU? BAUSI. Ito na, alam natin yan kay Attorney Lorna. sige. Pero ito, hindi na kailangan, kasi sa BAUSI party, di ba, kailangan may relasyon ka doon sa mananakit sa abuser mo. Ang BAUSI, hindi na. Hindi na. So, very interesting po yung usapan natin mamaya. Okay, ayan. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information SPN. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga at dahil po this month is Women's Empowerment Month. Ayan, arangkada po ang ganda at negosyo para sa mga kababaihan. Para sa lahat po ng women entrepreneurs na tuloy-tuloy sa hustle saan man makarating. Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga at kasama na po natin, ayun nga kasi Women's Empowerment Month. Siyempre, kausapin natin si Attorney Lorna Kapunan. Magandang umaga po, Attorney Lorna. Welcome back sa ASPN. Good morning, Attorney. Good morning. Good morning sa ASPN and to you. Ayan, Attorney, Women's Empowerment Month. Kasi nga, Women's Month ngayon po. So, after 20 years, after this law has been passed, may malaking mga pagbabago ba tayong ipagmamalaki bilang kababaihan, Attorney? Alam mo, after this law has been passed, meron parang isang mas significant na law, no? Yung tinatawag na Safe Space Act, no? Kasi sa Republic Act 9262, ang pwedeng maging victim lang dyan ay ang babae at ang anak, no? Okay. A mother and a child, no? Hindi pa rin na-recognize ng Republic Act 9262, yung VAUSI law, yung karapatan ng mga kalalakihan. Alam mo, abuse rin ng mga kalalakihan. Really? At saka mga LGBTQ, no? Oo. Because under that law, you have to be a woman and a child, even if not married, no? But that law applies not only to husband and wife relationship, but to a dating relationship, no? Pero hindi kasama yung mga LGBTQ. So, since then, na-realize siguro ng ating mga mambabatas na in the spirit of equality,
and human rights. Sama natin ang mga LGBTQ plus partners, Oh. same-sex relationships. Oo. Ngayon, sa tanong mo, directly addressing your concern, no? And sadly, tumataas, despite this law, tumataas ang incidence of domestic violence. No? Oh, wow. Oo. Yes. Maybe because sa past, ang sinasabi natin yung reported, no? Maybe because reported cases ang dumami sa reporting. Maybe hindi na natatakot ang mga kababaihan na mag-report kasi dumami ang mga women's deaths. So umakyat. Pero it's sad na as of latest statistics, ang cases of abuse ng women, mga 13,000 plus reported. Wow. A year? 13,000 plus, yes. Oo. Reported cases. Pero magulat kayo, mas maraming child abuse. Ay. 18,000 cases plus. Okay. Wow. Grabe. Okay, attorney, siguro po sa datos na yun, napakalaki na nga, no? Dahil nga po, I'm guessing nga, marami na pong nagre-report ngayon. Pero sa mga kaso po ba na yan, ano po yung iba't ibang uri po ng abuse, besides physical? Kasama na po ba dyan sa datos na ibinigay nyo, halimbawa yung psychological abuse, financial abuse, para po sa kalaman din po ng ating mga kababayan, baka hindi nila alam na form of abuse na pala itong kanilang nararanasan? Ang definition ng violence, hindi lang physical abuse, no? Tama ka, Nikki, no? Ang violence includes psychological, mental, it includes financial, yung hindi ka nagbibigay ng support. Dati, pag hindi nagbibigay ng support, pa-file ka ng case for support. Ngayon, pwede mo lang kasuhan as economic violence, no? Criminal case yun. Sa mga mas takot ang mga kalalakihan ngayon, whether basta father of the child, no? Hindi, miski na hindi married yung couple, basta biological father ng anak, kailangan bigyan ng suporta. And that is called economic abuse, no? Pero mas marami ngayon, hindi na physical, kasi ang physical abuse, may ebidensya yan eh. Yeah, nabubugbog. Diba? Nabubugbog, nakikita sa medical report. Ang karamihan ngayon ng abuse is psychological abuse. Oh. Psychological, mental, emotional. O yung asawa mo, o yung kapartner mo, hindi mo alam bakit laging 3:00 ng umaga dumadating. Hindi nagpapaalam. Bakit kung rumiring ang telepono niya, tumatago sa comfort room, sa toilet, sa bedroom para sagutin. No? Psychological yan. Mas matindi ang effect ng psychological because karamihan ngayon, mental health issues. Yes, oo. Attorney, so gaano po kahirap yan i-prove? Kasi pag physical, madali lang, magpa-medical legal ka lang, no? Pero pag psychological po, ano yung pinakamalaking balakid po when it comes naman to the lens of justice? Kumbaga, paano po siya mapapatunayan sa korte? Alam mo, sa court, pagdating ng court level, kailangan mo ng psychological expert. Yun rin ang problema sa RA 9262. Kagaya ng annulment natin, ano? Yeah. Kasi pag-usapan rin natin bakit in the passage of years hanggang ngayon, wala pa tayong divorce law, no? So, couples remain in a loveless relationship. Yeah. Kasi walang divorce dito, napakamahal ng annulment. Ngayon, to your question, how do you produce? You have to get an expert, mahal yan. Yeah. Kasi magpapayad ka ng psychological, at saka kukonti lang sila. Yung mga gustong mag-appeal, pwede kang bigyan ng counseling or psychiatric help, pero ayaw nilang mag-appear sa court kasi hassle mag-appear sa court. Oo. So there are very few who want to appear in court, meaning supply and demand yan. No? Yeah. Mahalang fee ng expert who will appear in court. But I'm glad to say that the barangays now are more aware na pwede silang mag-issue ng barangay protection order. Ayun, oo. Hindi kailangan pumunta sa korte, hindi mo kailangan ng abogado, hindi mo kailangan ng witness. Almost automatic pag sinabi ng victim,
na binubugbog siya, etc. etc. Almost may form na ang mga barangay eh. Pero, Yan ang barangay protection order, automatic yun, 15 days. oo. So, attorney, ito, you mentioned nga kanina, no, 13,000 a year na mga reported cases of women abuse. Pero mas mataas ang children na abuse, no, 18,000. Does it follow pag ang nanay inabuse ng tatay, pati yung mga anak, kaya ho ba mas mataas or it doesn't follow? Yung if the husband has a violent streak, does that also do children get affected? No, that cannot be controlled by the parents is online. Online Is abuse. online online sexual exploitation and abuse of children. Oo. Kasi pag iniisip natin na violence, iniisip natin na binubugbog yung anak, no? Na sinasaktan o minumura yung anak. Hindi. Ang children are victims of online sexual violence. No? And it's surprising, pag tinignan natin ang statistics, recent statistics, 2025 statistics, ano ang region na pinakamaraming sexual abuse at saka domestic violence? Mindanao. Number one, no, it is Visayas. Visayas. Oh, okay. What is that? Visayas. Oo. Especially the urban city of Cebu, nakalagay dito, Cebu and Bohol, no? So, has the highest share of gender-based violence is Visayas. Urbanized cities of Cebu and, hindi ba alam natin maraming, not to be regionally discriminating, discriminatory, no? Pero maraming mga, ang gaganda kasi nila eh. Diba? They're very pretty, they have Spanish blood, they have mukhang mga mestiza, di ba? Ang mga beauty queens natin, galing dyan, mga artista, galing dyan region. Number one, kung baga statistics, 20%, 20.66% come from Visayas. this region. Second pa lang ang NCR. NCR is 9%, 9.51%. Ang laki ng bawas. Oo. Ang laki ng ang laki. At saka ang third highest is Calabarzon with 7%. I thought it was I thought it was Mindanao because it was driven by economic needs, 'di ba? Kasi sabi nila hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa nila, kinakalakal nila yung anak nila dahil sa kahirapan. So ito kung Visayas nga dahil nga sa kagandahan, mas nagiging sila, mas madaling ikalakal I guess sa mga foreigners, Correct. no? Oo. At Okay. saka in Mindanao, hindi mo kailangan bugbugin yung asawa mo kung ayaw mo. Magdagdag ka lang ng asawa. Aray ko po. Oo nga. Diba? Oo, grabe. The guys can say, I divorce you, or divorce you kung ayaw na nila. That's valid under Sharia law. Sharia. Unfortunately, the woman cannot say to the guy, I divorce you, I divorce you, I divorce you. Hindi pwedeng ganun sa Sharia law. Yeah. Pero So actually, ang problema nila, the women are treated as property. property. Ayun Oo. naman. Pero cultural po yun. Kasi yung mga... Hindi domestic abuse, hindi violence ang problema dyan. Them being treated as Cultural. property. Oo. Actually, Cultural to be lang. fair po sa mga taga Mindanao, kasi 90% po ng household staff ko, mga taga Mindanao, iba pa rin yung paglagay sa kanila sa pedestal. Ironically, di ba magulat ka, kala mo, di ba inaapi sila, pero mas parang nire-respeto din po sila. Aside from the cultural differences, na syempre ibang usapin na po yun. Pero it's interesting nga po, Attorney Lorna, na nabanggit niyo po na hindi kailangan na kamag-anak mo, no, or hindi sa domestic violence, ano. Ito po, kinukwento ko nga kay Patpi, meron naman pong BOWSY, BOWSY, na hindi pa rin po masyadong alam din siguro dahil this month is National Women's Month. Baka po pwede natin kamustahin po yung BOWSY law dahil marami pa rin pong hindi pa rin aware kumbaga na may anti-BOWSY pero may BOWSY law din po. Baka po pwedeng pakipaliwanag po sa ating mga taga-subaybay. Yung, what do you mean, BOWSY and anti-BOWSY? The BOWSY, ma'am. Under Safe Spaces Act, di ba po, ito yung mga street Yes, calling. Opo. Yes, under dito sa bawal bastos law, no? Yung bawal bastos law,
is called Safe Space Law. This is the first legislation na recognizing that LGBTQ can be victims of of violence, can be victims of sexual abuse, no? Can be victims of rape. At saka hindi lang 'yon. Every public space is supposed to be a safe space. Kagaya ng name calling. Oy, bakla ka, umalis ka diyan. Oh. Or oy, bawal ka umili dito, lalaki ka eh. Oo. Bakit ka dito sa ladies room? That's a violation of the safe space law. And under that law, lahat ng mga local governments dapat enact ng ordinansya. And I'm very happy to know that Quezon City ang pinakaunang lagay ng ordinansya diyan is Mayor Joy Belmonte. Yeah, oo. So, attorney, yung mga ganyan, yung bawsi, hindi naman siguro hahantong pa yan sa hukuman, di ba? Parang kung otherwise, ang daming mga kasong ganyan. So, if you are a victim of, let's say, name calling, street calling, what should you do? Sa barangay ka ba magsusumbong? Sa pulis? Paano po yun? Kasi normally, di ba? Kasi ang difference between yung barangay protection order is both the accused and the assailant, yung victim tsaka yung nag-aabuso should come from the same barangay. Oo. That's why may barangay protection order. Okay. Sa safe space law, yung bawal bastos law, Oo. not necessarily, you cannot go to the barangay kung ibang barangay na nang bastos sa iyo. Oo. Di ba? Kaya kagaya ng nasa jeep ka Correct. at Or naglalakad. namboso yung katabi mo kasi syempre kitang-kita yung cleavage mo, yung suso mo, pinapakita mo naman. Oo. Tapos tinitignan ng ganon. Miski na walang intensyon na i-rape ka, bawal bastos law na yan. Yeah. So in the bawal bastos law, intention of the perpetrator is immaterial. Okay. Walang intensyon mambastos, ang relevant dyan, yung epekto sa victim. Okay. Kung yung victim na-embarrass or feeling niya Na-violate siya. na-violate siya. Oo. Even if hindi siya hinawakan, pero Hinubad sa tinitignan tingin. Hinubad sa tingin, violation na yan. So criminal intent is not necessary on the part of the accused. Okay. It is the effect on the victim. Kaya mag-ingat silang lahat, no? And this is not only it can be virtual. Oo. It can be cyberbullying, no? Because cyberspace is considered public space, no? Correct. So covered yan ng Safe Space Act. Oo. So where do you go kung you feel that you were violated? For example, nasa jeep ako, tapos hindi ko naman kakilala itong lalaki, parang hinuhubad na ako sa tingin lang. Paano po yun? Paano magrereklamo? Pablatter mo sa pulis. Pero pag hindi mo kakilala yung pangalan, paano mo? Siyempre, pagtatanungin ka, di ba? Mamaya, sipulan ka. Ano pangalan mo? Isusubog kita. Siyempre, baka bigay, di ba? Or bumaba na lang sa jeep at tumakbo. Skandalo. Oo. Kanya ngayon na maganda na tanong mo to kasi Women's Month ngayon. Oo. The best protection for women are women themselves. Sila mismo. Dapat, kasi hindi yung kultura na isusumbong kita, igalang mo ang sarili mo sa pananamit mo, no? Sa lengguwahe mo. Do not make yourself a target of abuse. So respect should start with yourself. Respect your own right to privacy, to your private parts. Respect your own right to dignity, so that you will not be victimized by others. So para panawagan yan sa kababaihan, empower ourselves. At in connection with that, since Women's Month ngayon, gusto ko lang i-insert anong theme natin ngayon for Women's. Oo. Kasi sa website ng Philippine Commission on Women, nabasa natin na
ang theme natin lead like the Babaylands. Lead Like Life. the Babaylands. 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 Oo. Kasi pinabalik nila yung pre-colonial culture natin. Kasi 123 years na tayo na nag-end ang colonization ng Pilipinas, whether it's from Spain or America. No? So, before that, before we were colonized, our Babaylands, mga priestesses natin, mga leaders ng mga communities, Yeah. equal yan. They were equal. They were called Babaylands, priestesses. But they were really equal to the men. And they were respected like the men. And they had authority like the men. Walang gender discrimination. Pre-colonial. Ang pagdala sa atin ng discrimination, ang mga colonial rulers natin. Sila ang nag-introduce sa atin. Otherwise, we would have been an egalitarian society. Oh, sayang, no? So, ang theme ngayon is lead like the Babaylands. Oo. Bring back this pre-colonial culture of equality. Quality. Equality in positions of authority. Equality in terms of economic opportunities. Equality in terms of respect in the community. Ibalik natin yan. At ang sabi rin ng Commission on Women, this is in line with the current president, BBM Jr.'s branding. Branding of his administration, which is Bagong Pilipinas. Oo. So, kung sinasabi niyang Bagong Pilipinas is all government approach, no? Whole of government. Yeah. So yung economic development plan natin, yung 5-year development plan natin, says that women and government should be equal partners in terms of access to credit, access to opportunity, access to positions, and all that, no? At least meron tinatawag na World Gender Index, no? Before the time of Duterte, number 16 tayo sa gender. In other words, yung gender disparity natin mas konti. Siyempre, number 1 dyan, yung mga Scandinavian countries na Yeah. walang Equal. gender disparity. Mga Australia, New Zealand, na mga woke yan woke countries, no? The people in parliament are women and men, mga ganyan. Nung panahon ni Duterte, nag-decrease yan. Nako. So ngayon, from number 16 worldwide, out of 168 countries na surveyed, bumababa tayo sa number 20. Dahil si President Duterte, hindi naman nag-appoint ng mga kawiminan sa cabinet niya. Dahil walang respeto sa kababaihan, etc. No? And now, that's why yung Bagong Pilipinas, hopefully will recognize the Babaylan spirit. Correct. Oo. Oo nga, no. Now that you mentioned it, no, maraming mga kababaihan sa cabinet, no, ni yan, PBBM, si DTI, Chris Roque, si Tourism, si Frasco, sa DOE, si Sharon Garin, si sino pa bang mga kababaihan? Press secretary na lang niya, Si di ba? Jose Claire. Okay, oo. Yan. Ako naman po, medyo balikan ko lang po, Attorney Kapunan, yung sinabi nyo nga, na of course, we have to agree, respect begets respect. So bilang nga isang seasoned lawyer and women's rights advocate, I agree po with you that you have to present yourself in a way as a woman to be respected. Pero medyo controversial po yun, Attorney. I'm sure you know about this, na marami rin po mga biktima ng harassment at ng rape at kung ano-ano pang kalaswaan na maayos pa po manamit. Sabihin natin, from head to foot, naka-hoodie, naka-pantalon, diba? So ano po siguro yung masasabi ninyo naman, bukod po sa mga biktima, sa mga perpetrators naman po ng krimen, may suggestion po ba kayo sa DepEd? For example, halimbawa, kasi I think dapat din yung value din po ng kababaihan ay ma-instill sa lalaki, sa mga kabataan pa lang. So we cannot always say 100% kasalanan niya ng babae kasi hindi siya karespeto. Kasi po may datos po, Attorney Lorna, alam niyo yan, di ba? Na kahit natahimik yung babae, siguro naka-cover up, di ba? Nagiging biktima pa rin po. So ano po yung mensahe niyo naman po? Hindi na sa babae, siguro po sa mga kalalakihan naman. In fact,
dapat nga ang thrust, kasi lagi natin pag sineselebrate ang Women's Month, no? Ang thrust natin is educating women. We should not educate women, we should educate the men. Exactly. Oo. Kasi lagi tayong women empowerment, no. We must educate, we must empower our men as well. Kasi meron nga akong when I was president and I adopt president of my zonta, and of course I was once chairman of 10 UN Women dito sa Pilipinas, in-adopt natin yung programa ng United Nations Women on He for She. Yung tinatawag na He for She movement. Oh. He for she. Keeping the men supporting women. Because even if you educate the women, if you don't educate the men, they will continue to be abusers. And to your point, Nikki, it should really start in the school. In schools, no? Yung values education sa schools. It should also start with inside our own family. Yes. Within our own family, yung custom natin, ay paglalaki yan, blue. Oo. Pag babae, pink. Men, in fact, mas sexy nga ngayon ang mga men wearing pink. Si BBM nga naka-pink ka Pink socks, oo. No, tama kasi, Tama na yung men in blue, Oo. girls in pink, men in blue. Girls trained to wash dishes, cook. The men trained to drive the car. Parang ganyan. Wala na dapat ang gender roles sa bahay. And even the men, mas maraming magagaling na kababaihan should go to work. And the husbands can be house husbands. Housebands. Husbands doing the daily chores. Wala na dapat gender roles yan. And when this value is inculcated from childhood, you will have a child that will respect a spouse or a partner and realize that equal. Even in parenting, tinanggal na sa family code natin ang old provisions ng civil code natin. Sa old civil code nakalagay dyan, the husband, the woman shall respect the husband. The wife shall respect the husband. Wala na yun. Oo. Ang obligation ngayon is no longer obedience or respect. It is no longer obedience. It is mutual respect. Kanya nakakaano. Pag nagiging sa tanda natin, nagiging ninang na ako sa mga Kasal. So, ang sinasabi ng pare sa end ng mass, di ba? I now declare you man and wife. Man and wife. Bakit yung babae nagiging wife? Yung lalaki hindi nagiging Dapat husband and wife, di ba? Dapat, I now declare you husband and wife. Hindi man Siguro, attorney, no, maganda rin na sa mga magulang, kasabi nga nila may kasabihan kung papaano tratuhin ng lalaki ang kanyang misis, ng husband ang kanyang misis, ganyan makikita, that is how you raise your children. So if your children see that you're a bad father or a bad husband, ganun din ang magkakaroon tayo ng future na kalalakihan. So paalala rin po yan sa mga magulang sa tahanan. Ayan, ako. So, so kailangan, attorney, babalik ka. Kasi I wanted to talk about equality in the workspace, in the work environment. Kasi yung mga kababaihan, kung ang CEO na lalaki kumikita ng 500,000, pero CEO na babae, biglang 250? Ay, ang Bakit laki naman ganon? Diba? I don't correct. know. Dapat equal pay for equal work. Correct, oo. Pero discriminated kasi nga, babae siya. So, magbabalik ka, Attorney Lorna. That's all the time we have and I'm sure you're off to your ninang duties. Oo nga, attorney, ba't ang ganda mo ngayon? May anong lakad? Ninang duties or Trio de Tepayo. I'm busy sending people to jail. Wow! And ganyan ang looks mo, knockout looks. Tingnan mo tayo naka-floral. In fairness, flowers in strength. Kasi nga, Women Empowerment Month. Maraming salamat, Attorney Lorna. Always a pleasure having you. Thank you, Attorney Lorna. Ayan. Thank you po, And Attorney.
Mabuhay. Mabuhay, Mabuhay ang babaylan. kababaihan! Mabuhay ang mabaylan! Ang babaylan. Happy Women's Month. Ayan, thank you very much, Attorney Lorna Kapunan. At ang oras po, alas 9:32 na po ng umaga. Ito po, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita. Kinumpirma po ni Ombudsman Boying Remulla na nakipagpulong siya sa mga investigador mula sa International Criminal Court noong 2025, nung Justice Secretary pa siya. Nangyari niya ang pulong sa kanyang bahay sa Makati at matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin po ni Ombudsman Remulla na nakipag-usap siya kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Si Trillanes anya ang nagpakilala sa kanya sa 2 tauhan ng ICC. Nakapulong din umano niya si Police General Nicolas Torre III at tinalakay umano sa naturang pulong ang proteksyon ng mga Pilipinong testigo sa kasong crimes against humanity laban po sa dating Pangulo. Kinumpirma rin po ni Remulla ang impormasyon matapos tukuyin ng 18 nagpakilalang dating tauhan ng Philippine Marines ang tungkol sa pulong. Nagbigay daan ang revelasyon ng mga dating umano'y Marines na may sabwatang nangyari kasama ang ICC. Ayon po kay Remulla, walang masama sa pakikipagpulong niya dahil sakop pa ng kanyang trabaho bilang Justice Secretary ang Witness Protection Program. Bumelta rin si Remulla at sinabing dapat maimbestigahan ang mga aligasyon ng 18 dating umanong Marines. Nais ni Remulla na makuha ang individual na affidavit ng mga ito. Samantala, sinabi po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na base sa pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pa ring plano ang Pilipinas na sumama muli sa International Criminal Court. Kaugnayan po, makakausap po natin mamaya si Professor Ana Malindog-Uy, ang ating suking political analyst sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information, education. ASPN. Oras, alas 9:36 na po ng umaga at ang oras na ito atin sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. At ang oras muli, alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang nagbabalik si Professor Ana Malindog-Uy, ang ating suking political analyst. Magandang umaga muli, Professor Ana. Welcome back po ulit sa ASPN. Maraming salamat sa pag-invite sa morning, akin at ma'am. magandang umaga. Good morning, Pat and Nikki. Thank you so much. Oo, kasi Professor, last week when we had you, natalakay lang natin yung West Philippine Sea. Sabi nga namin na kailangan kang bumalik kasi nga ito yung ICC, yung pre-trial confirmation hearings, natapos na po no, nung Friday. So we wanted to pick your brains kung ano po yung naging reaction ninyo, what was your takeaway dun po sa mga nangyari na 4 na araw po na hearing. Ano po ang sa tingin nyo po mula po sa panig po ni President Rodrigo Duterte, yung defense team at saka yung sa prosecution po? Paano po sila, how would you, what can you say about how it went? Okay, magandang tanong yan kasi ako, na-monitor ko yung buong ICC confirmation hearing from day 1 hanggang sa last day, which is yung 4 na araw kasi yan eh. Yes, oo. So far, ang assessment ko kasi ganito, this is an objective assessment na if you really listen carefully and logically, kung logic lang ang pag-uusapan, I think when you talk about the prosecution, makikita mo na maraming loopholes ang prosecution. And I think they were not able really to satisfy the elements ng contextual elements ng tinatawag mong crimes against humanity ng Article 7 of the Rome Statute. Kasi ang pinaka-importante kasi doon, may establish mo yung mga elements, especially yung tinatawag mong systematic and massive. Kasi yun yung pinaka-importante. So far, the way I see, assessment ko lang, masyadong hindi ganun alam mo yung paglalahad ng presentation ng mga prosecutor, ng mga lawyers ng prosecutor, especially ang representative ng sinasabi mong victim, ang paglalahad nila is more emotional, it's very political, it's not necessarily legal in that sense. Hindi nila kasi mapagtagpi-tagpi at hindi nila maipakita how really the case against former President Duterte naging crimes against humanity. Kasi kung titignan mo, 3 counts, 78 ang kanilang concrete victims. And if you really look at it,
lahat yan criminal. If you really want to satisfy the contextual elements of the Rome Statute, Article 7, you have to put it into hard evidence na may tinatawag kang systematic and massive, and at the same time, a segment of the civilian population ang tinatarget ng drug war during former president time. At saka when you talk about civilian, though technically lahat naman ng tao na hindi na sa law enforcement ay matatawag mong civilian, pero in this case, it's very obvious, even the prosecutor, ang kanilang presentation, the drug war was pursuing criminals, drug lords. So these are not necessarily, technically speaking, civilian in that case. So malinaw na kung ako ang mag-a-assess, yung prosecution mahina. Pero yung defense, makikita mo I think, to be fair with Attorney Kaufman, he did a good job really, and trying to debunk the arguments coming from the prosecution, and at the same time was able to present na hindi nasasatisfy nung case against former president ang tinatawag mong crimes against humanity. He was able to present ang isa sa pinaka-importanting dapat tandaan dun sa proceedings na nangyari is yung definition ng tinatawag mong to neutralize. Kasi yun ang inulit-ulit ng prosecution na there was really an intent to neutralize criminals. Ang definition kasi ng prosecution is to neutralize is to kill. When in fact, in our context in the Philippines, and I've also because sinubaybayan ko yung drug war, I've written a lot of articles about it, and it was posted in ASEAN Post, na to neutralize, as far as President Duterte is concerned, his administration, it's not necessarily mean to kill, but it was actually to subdue, to disarm, and to legally incapacitate the criminals. So, yun ang isa sa pinaka-solid na argument ni Kaufman, and at the same time, naipresenta din niya yung mga, how do you call that, yung mga policy, state policy. At sinasabi niya na as far as the state, which is with reference to the administration of former President Duterte, there was no state sanction or policy to specifically and massively kill civilians. Though doon sa prosecutor, ang mga prosecutors napaka-generalized ng kanyang description. Ang lagi nilang sinasabi, thousands of killings. Pero pag sinabi mong thousands of killings, if you are in a court and you're filing a case against another person, you need to identify this and tie them together, which is, from my perspective, hindi masyadong na-establish ng prosecution. So, to be fair, kung magiging fair lang sana ang judging ng yung mga ICC judges na tatlong babae na yan na nasa footage natin, I think they should not confirm the charges, and they should let the former president go home. Okay. Ayun na nga po, sabi nyo nga, di ba, parang, in fairness din, na sinubaybayan din natin yan, marami ding magandang puntos po si Attorney Kaufman. But unfortunately, talagang ito pong nangyayari kay former President Duterte has been very polarizing po para sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil syempre, yung mga biktima nga po ng drug war, gusto nila ng kanilang justice. At the same time, marami rin pong puntos nga yung mga supporters naman po ng former president, even the legality by itself of getting the former president and bringing him to the Hague, napaka-gray area po niyan. Pero sa inyo pong pagbasa, dahil nga nasubaybayan nyo rin po, sabi nyo nga po, itong war on drugs ni former President Duterte, ano po yung posibilidad ngayon na talagang maililipat na po sa trial chamber? Because naglabas din po ng statement yung prosecution side na talagang they think they did a very good job. So parang opposite po na sinasabi natin, di ba? Oo, di ba? That we're doing a good job. Sa inyo pong honest opinion at sa inyo pong palagay, nakita nyo na po, binabasa nyo kung paano po yung atmosfera doon sa ICC. Ano po yung posibilidad nga na maililipat to sa trial chamber na? Sa akin kasi, unang-una, totoo, very polarizing itong issue, pero sana nga hindi na umabot sa ICC. Kasi kung titignan mo talaga, ang 3 counts of 68 victims na considered pa na tinatawag mong 46 or may high value targets, and many of these victims are so-called criminals except for Kian de los Santos, which is, kung tutuusin, ang case ni Kian, nakulong ang mga pulis na kung saan ang
pumatay, quote-unquote, kay Kian. So, dyan pa lang, makikita mo na sana hindi na umabot sa ICC kasi kaya naman natin sa loob ng bansa i-adjudicate Litisin, yung mga oo. kaso or litisin. So, pero umabot na tayo sa ICC at the world stage, parang nakakahiya minsan kasi, well, ako personally, parang nakakahiya na umabot tayo doon. But even then, ako talaga, honestly, kung ang pagbabasihan mo lang is hard evidence, cold evidence, and you have to analyze it from a detached perspective na wala kang emotions, you're neutral in all of these things kasi polarizing nga yung issue. I think, to be very frank, the prosecution really is mahina talaga siya. Kahit sinong very objective and rational at logical na tao na may alam what do you mean by ano yung mga contextual element ng Article 7 of the Rome Statute, and you have to be very strict, technically speaking and substantially, to satisfy it. Mahina ang prosecution. Because even if Andres, yung representative ng victims, Andres and Butuyan, if you really listen to them, they were presenting them, their presentation were very political, it were very emotional. You know, when you talk about legal matters, you don't really have to be political. You really have to focus on the evidence. Evidence talaga. Objective and the hard evidence. Data. Because this is legal issue, legal case. Oo. Yeah. Professor, ako naman, yun na nga, very polarizing. We all agree on that, no? But also the statement of former President Duterte, which was said by VP Sara, na the father doesn't expect to come home already. Parang may ano na siya, may surrender no? So, is that because he thinks that his case is weak, or it has already been predetermined, the outcome? What do you think is, kumbaga, what's going on in the mind of the former president Sa akin for him kasi, to make that statement? Oo, sinubaybayan ko rin yung mga statement ni President Duterte, former President Duterte, na course through VP Vice President Sara. Oo. Una, ang sabi niya, hindi siya mag-a-attend sa sa confirmation hearing because hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC over him and over the... Okay, so that's very important. So ibig sabihin, he knows na walang jurisdiction. Pangalawa, he's proud of his legacy. And he loves the Filipino people. And he is, kumbaga, it's not because he surrendered, I think. It's because of the fact that I think former President Duterte is very realistic. He's really a pragmatic and realistic person. Alam niya kung ano ang totoong nangyari sa kanya at sino-sino ang involved, at alam niya na may external forces also behind all of these things. So sa kanya, for me, it's not really a surrender. It was just, parang sinabi lang ni former president, I am at peace, I know what I did, and I'm proud of my legacy as a president, and I love my country, and I don't recognize the jurisdiction of this court, but I'm okay. So if in any case I'll die in this prison, so be it. So ganun siya. Pero So parang acceptance na lang. Without, acceptance but not surrendered Not in surrender. that sense. Parang sinasabi lang niya, I am at peace. At walang impact itong mga nangyayaring ito in this political, kasi political theater din yan eh. It's a legal case, but at the same time, sa political theater, na sinasabi niya, bahala kayo dyan. Basta ako, I'm at peace. I know kung sino ako at anong nagawa ko para sa bayan ko. Ginawa ko yun for my love of country. And I am at peace. At saka sinasabi nga niya, I'm proud of my legacy. So, ibig sabihin, mayroon siyang tawag nito, peace sa kanyang mag-iisip at sa heart niya na bahala kayo dyan. Basta ako, okay na ako. Okay. Ganun siya. Pero, so sa akin, parang, actually, I'm happy to hear that from the former president. Kasi, ibig sabihin, hindi siya takot at alam mo yun, he was speaking from a position of strength. Because you cannot really, you cannot, how do you call that, demean or shame a person na kung ang kanyang sarili, alam niya kung sino siya at alam din niya kung ano mangyayari at at peace na siya. So ibig sabihin, nothing can affect him anymore. He is okay. So, though alam naman natin na mayroon siyang matanda na, 81 na ata, at may sakit din. Sa March. 81 na. Tapos
medyo may karamdaman din siya na, because of old age, medyo mahina na. Pero I think when it comes to spirit, strong pa rin ang spirit ni former president. So sa akin, whatever happens to the confirmation hearing as far as the former president is concerned, and even as a family of the Dutertes, kasi nagsalita na rin si VP, sabi niya, hindi na sila nag-expect ng anything. I think that's already a good thing because whatever happens, accepted nila at peace sila. Pero kung mapapauwi si former president, that is a bonus. Precisely because bonus na yon. For me, really, it's a bonus. For me, kasi at least, matanda na yung tao eh. Anytime soon, God, the Lord probably will, It's just a matter of time, I guess. It's a matter of time. But what is important for him is to be with his family, yung grandchildren niya. I think that's the most important for former president. Not anymore politics, I think. Okay, but ma'am, di ba, if we base it on the, halimbawa, yung mga naunang kaso kanya, kung baga yung mga presidents before him nga, halimbawa si Gbagbo, tama po, from Ivory Coast, but it took 8 years. Tapos nawala rin, hindi rin na-convict. And then another one, si Uhuru naman po, di ba, hindi na-withdraw din yung case. Based on this po, ano po yung nakikita natin timeline? Dahil nga sabi nyo nga, 81 years old na, hindi na umaasa po yung pamilya. Wala po ba tayong nakikita timeline base po ngayon sa mga ipresentang ebidensya? Kasi the ICC has now 60 days, di ba po? A maximum of 60 days to confirm whether it's gonna go to the trial chamber. Ano po yung nakikinita natin na possibly timeline po? Kasi ang dami po nakaabang nga. Yun nga, magde-decide itong tatlong babae na judges. Hopefully, they will be very objective and they will not be influenced by political external forces, hopefully. So dalawa lang naman yan eh. Mapoproceed ka sa trial or marirelease siya at makakauwi na siya sa Pilipinas. When you talk about timeline, kapag hopefully not, mag-proceed yan sa trial, usually from what I know and from my understanding, depending on the procedures and depending din yan sa players at yung mga lawyers and all. Ang ICC proceedings, ang ICC trial would last in between 10 to 20 years. Wow! In between. Yes, really true. Especially, depende kasi yan din sa proceedings, depende sa schedule. Kasi hindi naman kasi yan nagta-trial, like the saying, nag-trial, no? Hindi naman kasi nagta-trial yan every day or every week. Hindi ganun eh. 6 months, first trial, 6 months, after 6 months, another trial. Hindi ganun eh. Kasi, so yun yung inaalala ko na sana hindi ma-confirm yung charges, sana hindi na lang magtuloy. Pero ma'am, Professor, pag ganung kahaba, kung sakali sabihin natin naman na hindi na po ipatuloy, wala na po yung trial. Kumbaga inabsuelto siya, hindi mahinang ebidensya. Paano po yun yung 1 taon mahigit na ikinulong siya? May ano ba yun? May karapatang, kumbaga, danyos, babayaran ba siya for time spent, the anxiety, the mental stress, the physical, diba? Also, it took a toll on him eh. What happens po there? Or wala? Or parang quits na, sorry, we made a mistake. Next time. Naintindihan kita kasi kung ako ang pamilya ni President Duterte, tatanungin ko rin yan, diba? Imagine mo, more than almost isang a taon year na eh. Isang taon na, 'di ba? March 11 yung kanyang anniversary eh. So sa akin kasi, as far as the ICC is concerned, to be fair naman sa ICC. Ang sabi nga ng spokesperson ng ICC, hindi kami ang dapat niyong i-blame kung bakit napunta sa amin yan, si former president. Kasi ang may gawa niyan is yung local authority niyo, referring to the Marcos Jr. administration. So kung sino ang sisingilin mo, let us say, na-release siya. Kasi ako talaga, kung objective lang talaga, hindi dapat ma-confirm yung charges sa kanya at pauwiin na yan si former president. Anyway, hopefully talaga itong mga judges na to na nasa screen natin maging objective at saka magkaroon ng tinatawag mong sense of humanity. Kasi 81 years old na yan eh. Tawag nito, kung sino ang sisingilin mo, na nandun siya, ilang beses na tumba, ilang beses na 2 beses ata siya na isugod sa hospital while in the ICC. Alam ko na-inform din ako sa nangyayari kay former president Ang dapat mong singilin talaga is the BBM administration. It's the Marcos administration. Kasi sila yung nagbigay. Yun ang inaano po ninyo.
Hindi naman kasi, kahit ganito lang yung kasimple, look at Netanyahu and even the Russian president. There is also a standing warrant of arrest. But why is it na hindi sila nasa ICC? Precisely because the state, the government, will never surrender them to the ICC. Ganon. Kasi ang ICC, wala namang police force eh. Yeah. Interpol, it doesn't have a police force. It communicates with the local authority of one country, like our PNP. At doon sila ang mag-act on the request. Ang ginawa ng BBM administration, despite yung mga pronouncement and statement ni Marcos Jr. saying na, I will never cooperate with the ICC. I will never allow, hindi kami makikipag-cooperate ang gobyerno ko na sa mga ICC prosecutor or investigator na pupasok sa Pilipinas kasi we are not anymore part, they don't have jurisdiction. Many of this pronouncement, even there's a letter permado niya na sent to BP, to Sara Duterte saying na, I assure you, hindi tayo makipag-coordinate. Wala eh. At the end of the day, sila ang nag-cooperate at kung babasihan mo ang testimony ng affidavit na notarized ng ex-military men na 18, makikita mo doon na even yung certain personality sa gobyerno niya na close niya at saka kaalyado niya clandestine na nag-operate at tinulungan yung mga ICC prosecutor na pumunta sa Pilipinas 2023, 2024, 2025. So kung may sisisihin ang mga supporters ni Pangulong Duterte or even the non-DDS, if they really understand what happened to former president, the political engineering, the political manipulation, and even nakarating siya doon sa ICC, is ang Marcos Jr. government. That's really it. Hindi mo pwedeng sisihin ang ICC. Yeah. Kasi sabi nga ng ICC, well, ang DDS kasi, they're saying na ICC is like, it's a body, it's a kangaroo court. Yeah, probably you can say that. Pero when you talk about the rendition, ang pinakakailangan mo talaga diyang panagutin, lalo na kung mapuprove na hindi naman dapat napunta dyan at na-absuelto si former president, is really the Marcos Jr. administration. Sila yan eh. Kasi hindi naman makakarating doon eh. Yeah, Imagine hindi nakipag-cooperate. Oo. Ganun talaga yun. Kasi look at Netanyahu. Netanyahu is even waging war against Iran at the moment. Yeah, Netanyahu has a standing warrant of arrest for the longest time. At even Netanyahu is standing warrant of arrest na mas mabigat yun kasi yun talaga crime against humanity against Palestinian. Asan si Netanyahu? Di ba? Ayan, nagkikipag-away. Oo, di ba? At saka imagine waging war against Iran at the moment causing a lot of problem. Di ba? In the Middle East. Nako, sige po, Professor, maraming salamat. Magbabalik ka na naman po. Kasi again, hindi pa natin natatouch na naman yung 18 Marines. So, talagang kumbaga, marami pa itong susunod na kabanata. Kaya maraming salamat po, Professor Ana Maraming ulit para sa inyong Thank you po, oras. Prof. Good morning. Thank you po. Ayan po si Bye-bye. Professor Ana Malindog-Uy, ang ating suking political analyst. At ang oras, alas 9:57 na po at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras, alas 9:58 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 9:58 po at bago kami magpaalam, ito pong ating question of the day, ang sambayanan pinusuan natin. Sangayon ba kayo na gawing criminal offense na po ang road rage? Bakit? Panoorin niyo po ito. Absolutely, yes. Parang hindi sila natatakot sa sa mga pagbabanta na ginagawa ng LTO.
Oo, hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung mga awayan. Nagkakaroon na ng mga physical, mahandong na sa physical, no? May namamatay pa. So dapat talaga, itaas na sa bilang criminal offense yung mga road race natin. Talaga mayroon naman kasing krimen kasi nangyayari. Criminal case talaga mangyayari dyan kasi may patayan eh. Sobrang init na ulo, hindi maiwasan na may baril pala yung diretso na hindi mo papaliwanag. Dapat muna, matandaan mo na papaliwanag hindi Sa ngayon ako doon na gawing criminal case na yung mga ganyang pangyayari para sila makapag-ingat na sila na wag na silang gumawa ng ikaiinit ng kapwa nila driver, makapagpainit ng ulo ng kanilang kapwa driver. Sa akin, sa totoo lang, laging nangyayari sa akin yan, pero malamig lang ang ulo ko. Pinababayaan ko na lang sila. Kaya nga, huwag kayong uminit ang mga ulo pag kayo po ay nasa kalsada. Walang mabuting hihinatnan na yan. Kakahinatnan. Sige nga. Kakahinatnan. Ayan, Kaya dapat chill ka lang. Chill ka lang. At ito, ang pinaka-chill na birthday celebrant, si Ka Laila Tumana ng ating station manager. Happy birthday po, Ka Laila. Stay cool. Para si Ate Laila, Yes, Ka Laila, chill, hindi siya na, hindi siya nararatel. Happy birthday, Kalaila! Kalay, wala na tayo ganito. Okay. Kalay, hindi dumating si Ricky. Okay. Kalay, wala na akong tissue! Okay. Happy birthday po, happy 80th birthday po kay Eileen Micaela Cruz Magdae. Greetings po mula po kay Love Mamu at Alice Cruz. Happy birthday. Okay. Siyempre po dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalaga ang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya po, alalahan ninyo, sulitin nyo, tawanan nyo lang po ang inyong problema. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. At dagdagan ko na rin, manalangin pa rin po tayo talaga ng matindi. Kailangan na kailangan po natin ang mga panalangin po. At bukas po, tumutok pa rin dito sa... Sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls! Mamaya 7:30 ng gabi, Mata ng Agla International. Dito lang sa Net 25. Happy Tuesday! Happy Tuesday! Happy Demure Tuesday! Demure sino? Ikaw daw. Sabi ni Ako? Joy. Oh my gosh. Okay, see you tomorrow.